Sa mga oras na ito, tayo dadako na po sa pinakahuling bahagi ng ating pananambahan, ang pakikinig ng salita ng Diyos na ito po ay dadalhin sa atin, sa ating beloved ordained preacher, Richard Abad. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, mahal kapatid. Beloved preacher, Brother Randall Cano. Everybody say, praise the Lord. Pinamahal tayo pag manalangin. Samahan niyo po ako. Hallelujah, hallelujah. Opo dikilat, mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal namin Panginoong Isus, lubos mo kami nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito na kami sinamahan mo, kinahabagan. O Diyos, maging pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat po Diyos sa iyong habag sa amin, mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin, minamahal kinagalang Pastor Luis Sad Almeda, your end-time prophet, the loving God, patawarin kami. Ikaw po maglagi sa simple ng salita, mahal na Panginoon. Ikaw magpaunawa sa bawat isa, O Diyos, at ikaw magbigay ng karunungan sa iyong mga aral. Wala pa akong magagawa kung wala ka. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa umagang ito. At sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos, aming sinasaway, lahat di mo ng mahadlang, anumang gawa ng kaaway, lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At minamahal, pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila, parangal, ay tangis ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang ating buhay at dakilang Diyos. Sa Kanya lamang po ang pagluluwalhati, mga minamahal, pagdadakila. Praise the Lord. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Meron po ba tayong malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Amen. Praise the Lord. At dobling paggalang po sa ating beloved normal pastor, Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of the loving God, siya pong ginamit nating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. At minamahal, salamat. Tayo po'y patuloy na kinakahabagan ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi po minamahal pag-alaala sa mga banal na turo at aral na iniwan po ating beloved normal assistant pastor, beloved Mama Dear, Linus Almeda. Give double honor sa ating beloved normal assistant pastor and to the beloved family, to the beloved Almeda children, all the children-in-law, grandchildren, great-grandchildren. I give double honor, mga minamahal. At magandang gabi po sa lahat nating mga beloved ordained preachers, beloved co-workers, beloved choir members, beloved musician. Sa inyo pong lahat, minamahal kong mga kapatid at sa mga nanonood po sa live webcast, minamahal, magandang umaga sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, minamahal. At ating mo talakay sa umaga ito, minamahal, suffering as opportunities. Suffering as opportunities. Paano po manamahal ng ating mga pagsubok, yung mga dumarating po sa ating problema, mga trials o iba't ibang uring sitwasyon sa ating mga buhay. Paano po natin iisipin, mga minamahal, na ito pala ay pagkakataon o oportunidad na minamahal na ipakita ng mahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Unang-una po, mga minamahal, anumang kapighatian na dinaranas po natin ngayon, iba't ibang karanasan natin, iba't ibang ating sitwasyon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon na dinaranas o naranasan o patuloy na naranasan o mararanasan pa, mga minamahal, mga future pa, minamahal, no? Ano man daw po ito, o gaano man daw po ito kabigat, sabi ng Biblia, hindi raw po ito pwedeng ikumpara o ihalin tulad o ikumpara, mga minamahal, sa kaluwalhatian ng mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So hindi po natin pwedeng ikumpara. Gaano man ito kabigat, gaano man po kahirap, gaano man po ito nakabigay sa atin ng kabagabagan, mga minamahal, ay hindi raw po natin ikukumpara
So, ibig sabihin, mga minamahal, walang kapighatian, walang kahirapan o mga trials na ating nadanas ngayon na pwede nating ikumpara sa naghihintay sa atin na kaluwalhatian ng mga pangako ng Diyos. Buksan po natin ating mga Biblia sa Romans chapter 8, verse 13. Roma 8:13, mga minamahal. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, talatay 13. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Sorry po, minamahal, 18, verse 18 po pala, minamahal, sorry. From the book of Romans chapter 8, verse 18, 18. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, ang talatay 18. Sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatian, mahahayag sa atin. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Sabi po ng Biblia, minamahal, ito po sinulat ni Apostol Pablo, minamahal, para sa mga kapatiran o mananampalataya sa Roma, minamahal. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Hindi daw po natin pwede ikumpara. Ito po'y pinatunayan ni Apostol Pablo, pinapatunayan niya, minamahal, na anumang kapighatian meron tayong dinaranas ngayon, mga minamahal ko, ay hindi raw po ito maikumpara sa naghihintay na kaluwalhatian na ipapahayag sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Napakapalad nga po natin, mga minamahal, dahil dito po sa Pilipinas, naabot po tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Napakarami pong lugar sa iba't ibang bansa na hindi nila, wala po silang ganitong kapayapaan. Magulo, ang hirap pa ng sitwasyon po nila. At pagkatapos mga katuruan, mga minamahal, no? Yung pong mga nakakatawid, nakaka-cross from North Korea, yung mga nakakalusot, mga minamahal, doon sa mga pader nila. Kasi komunista po kasi itong North Korea, minamahal, dictator po yung kanilang mga hari, mga prinsipe doon. Shock ka, mga minamahal. Ganon kahirap yung kanilang sitwasyon. May mga time pa nga, minamahal, na kumakain pa sila ng mga insekto. Yung mga, minamahal, yung tutubi. Ano ba yung tutubi sa Cebuano? Mga insect, kinakain po nila dahil walang makain. Maghanap ng mga damo para makakain lang. Kaya yung iba umaalis, tumatakas dahil napakahirap. So imagine, mga minamahal, bukod sa hindi sila nakakilala sa mahal na Panginoon, ang hirap pa ng kanilang kalagayan. Kaya tayo dito sa Pilipinas, mga minamahal, hindi man po tayo ganong kayaman, mga minamahal, mapalad tayo na hindi ganong kahirap yung ating sitwasyon at lalong-lalong mapalad tayo dahil naglilingkod tayo sa buhay na Diyos. Naabot ng Ebanghelyo ang ating bansa. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Totoo po ito, mga minamahal. Talaga kung babasahin niyo po yung kanilang pagsalaysay, napakahirap talaga. Napakahirap, minamahal, no? At kaya tayo, kung iisipin po, mapalad tayo, hindi ganun kahirap yung sitwasyon natin. Plus, ikukumpara pa minamahal sa mga hindi naglilingkod sa Diyos, talagang hindi ganun kahirap ang ating sitwasyon. Isipin mo po, minamahal, may pangako po tayo na hinihintay. Maka-amen po ba tayong lahat, mga minamahal? May pangako tayong hinihintay. At ang nangako sa atin, hindi tao, kundi Diyos, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, tuturuan po tayo, may mga layunin po, mga minamahal, bakit dumarating yung suffering, yung problema, may layunin ang Diyos, mga minamahal. Sabi ng 2 Corinthians
chapter 4, verse 17 to 18, mga minamahal. Ikalawang Korinto 4, 17 hanggang 18, mga minamahal ko. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 4, ang talatay 17 hanggang 18. Sapagkat ang aming maagang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kalwalatian, walang hanggan. 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Palapakan po natin ang salita ating mahal na po mag-bless sa kanyang mga salita, mga minamahal. Ang sabi po rito, for a light affliction, which is but for a moment. Hindi daw po natin, hindi makapag-discourage sa atin, dahil ito palang dumarating sa ating sa atin ang mga pagsubok is light affliction. Magagaan na mga pagsubok. Kung tutuusin, mga minamahal, sabi rin ng Biblia, walang pagsubok na ibibigay ang Diyos na hindi natin kaya. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Walang ibibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya, hindi ko kaya. Ibig sabihin, kaya po niya yun ipinahintulot na dumating sa buhay natin. Kung minsan kasi tayo ng mga Kristiyano, hindi naman may iwasan bilang tao, natatakot tayo sa mga pagsubok. Nananalangin tayo, mga minamahal, na kung pwede lang, walang mga pagsubok na dumating sa atin. Pero mga minamahal, ang sabi ng Biblia, walang pagsubok na ibibigay ang Diyos na hindi natin kaya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, ang ating lang po ay manalangin na anumang ating maging sitwasyon sa buhay, hindi makaka-discourage sa atin yung mga pagsubok. Hindi makakapag-diminish o makakapag-disillusion na ating pagtitiwala sa Diyos o aalisin yung ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Huwag, mga minamahal, no? Don't let our troubles, light affliction, that it would diminish or disillusion, diminish our faith or disillusion us. Kumbaga, magpapahina ng ating pananampalataya o maiiba yung ating mga pananaw, mga minamahal, sa mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Huwag daw po, mga minamahal, huwag daw po natin hayaan, minamahal, no? Yung light affliction, isipin po natin na yung light affliction, pagsubok na meron tayo, darating po yan, kapag nandyan po yan, it's just for a moment. Lilipas po yan. At sabi pa ng Biblia, kapag dumarating daw po ito, lalo pong bumibigat ang ating naghihintay na buhay na walang hanggan. Amen. Yung kaluwalhatian. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.